Amen. Praise the Lord. Minsan pa po malakas na palakpak para sa ating Panginoon ngayong umagang ito, ngayong araw na ito. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening sa bawat isa. Pwede po ba at least 2 o 3 tao batiin natin na nakaka-bless na good morning? Praise the Lord. Amen. Yung pag-greet mo pa lang sa Kanya para na siyang nag-lunch o nagmerienda. Praise the Lord. Purihin po ang Panginoon. Welcome po sa bawat isa na nandirito ngayon. If this is your first time na dumalo sa ating gawain, purihin ang Panginoon sa buhay mo dahil naniniwala po ako na hindi tsambahan na magkakasama tayo ngayong araw na ito. Ito po ay tinaon ng Panginoon. This is not an accident. Because I believe that this is an incident. Ito po ay sinasadyang pagkakataon. Sinadya mo, pero higit sa lahat, sinadya ng ating Panginoon. Ginaid tayo ng Panginoon. At naniniwala po ako na may magandang gagawin ng ating Panginoon, especially sa panibago po nating series ngayon. So whether this is your first time, o every day or every week na nandirito ka, naka-tune in, nakasubaybay sa ating mga mensahe, naniniwala po ako mga kapatid that we cannot exhaust the deep truth of the Word of God. Kahit na paulit-ulit mong basahin yan, malalaman mo kapag may problema ang tao. Kapag paulit-ulit niya ng ginagawa, nananawa na siya. Ulitin ko. Malalaman mo may problema na ang isang tao na hindi napapansin ng pangkaraniwan kapag paulit-ulit mo siyang ginagawa, nananawa ka na. Why? Kasi napaka-importante ng habit sa isang tao. So kinakailangan makapag-form tayo ng positive na habit. Ito yung sistema sa buhay natin, yung habit natin. So kaya sumasabit ang isang tao kasi may negative habit siya. Pag negative habit, lagi kang sasabit. So kinakailangan mabago tong habit na ito. Napansin nyo kapag may tamang habit, kahit tama siya, tinatamad, paulit-ulit na lang to, paulit-ulit. Word of God naman yon. Nakuha po natin, kaya yun, paulit-ulit siya. Kinakailangan masanay tayo dun sa paulit-ulit na yung repetition na yon. At kapag nasanay ka na, makakapag-form ka na ngayon sa subconscious mind mo, makakapag-form na tayo ngayon sa ating spirit, sa ating soul, sa ating katawan ng maayos na pattern. And one of the best way para magtagumpay ang isang tao, whether anak mo o ikaw, learn to recognize pattern. Learn to use pattern. Importante yung pattern na yon. Sabi nga po natin pattern. So kapag pakinig natin ng Word of God, nagkakaroon na ng tamang pattern sa buhay natin. Na kung saan hindi na nag-e-effort itong utak na ito, kasi ang utak natin, madalas siya ay nagre-reserve ng energy. So ito, pagre-reserve niya ng energy, ang ginagawa na lang nito, yung naka-imbak na pattern sa isip niya, yun na lang yung mabilis na nagfo-flow sa kanya kapag nagdidesisyon tayo, yun na lang yung nagfo-flow sa ating isipan. Paano kung negative yung pattern? Kaya pala paulit-ulit ang isang tao. Cycle. Kasi yun ang ginagamit niya Nagko-conserve lagi ng energy itong brain na ito. Ang gagamitin niya lagi, yung madalas mong ginagawa. Kaya kapag may gusto tayong mabago sa ating buhay, hindi siya nangyayari in a day, but daily. So importante itong repetition na ito. Once ang isang tao, sanay na siya na tumanggap. Halimbawa, pagdating dito sa Word of God, nakasanayan mo na siya, ibig sabihin na aayos na yung pattern ng isip natin, yung pattern ng ating kilos, ng ating buhay, at nagiging tama na siya. Nagiging tama na yung puso, nagiging tama na yung spirit. Napansin niyo po yung mga taong dry, narinig ko na yan yung Word of God yan, tagal na, 1,000 taon na ito, hindi binago ni Lord Nakuha po natin siya. Of course, may part din naman na nagtuturo, pero may part din ang nakikinig. Kaya dalangin ko nga po na nawa patuloy nating mahalin ang ating Panginoon ang kanyang salita. Dahil yung salita niya lamang ang tunay na makakapagbago sa ating buhay. So napaka-importante po ng bagong series natin ngayon. The title of our brand new series is Wilderness Voices. Ito pong Wilderness Voices na ito, it means hearing God in hard places. Minsan sa gitna ng hirap at wilderness ng buhay natin, doon natin mas naririnig ang boses ng Diyos. So sama-sama po natin baybayin itong brand new series na ito at alamin natin kung paano tayo makakahanap ng pag-asa at gabay kahit na sa pinakamabigat na pinagdadaanan ng ating buhay. Of course, mula sa mga lingkod ng Diyos sa Biblia na dumaan sa ganitong sitwasyon. Now the question is, have you ever been in a place so dark? Have you ever been in a place, in a situation so discouraging, so draining that you wondered, Lord, are you still speaking? Lord, nagsasalita ka pa rin po ba? May season ka ba sa buhay mo na parang napakatahimik ng langit?
Nagpe-pray ka, naglilingkod ka, naging faithful ka, pero parang walang sagot si Lord. Nangyari na ba yan sa buhay mo? Ganito po ang nangyari kay Prophet Elijah. Sa chapter 18 ng 1 Kings, mapapansin po natin na nagkaroon ng fire from heaven, kaya tawag din sa kanya ay fire maker. Laging napaka-dramatic nung mga panahon na yon. Parang kay Moises may nahating dagat, ganoon naman kay Elijah naman, may bumabang apoy mula sa kalangitan at natalo niya mga kalaban. Chapter 18 yon. Pagdating ng chapter 19, nasa kuweba na siya nagtatago dahil sa takot. He's running for his life dahil natakot siya kay Jezebel. Binigyan siya ng life-threatening na message at siya naman natatakot. Biruin mo after ng victory. After nagkaroon ng fire from heaven, nagkaroon naman ng flight to a cave. Tago siya doon sa verse 19. So from victory to private vulnerability. Yung cave na yon, nandoon yung complete loneliness and emptiness niya. Na halos ayaw niya nang mabuhay. Lord, kunin mo na ako. Wala naman akong silbi, Panginoon. Wala akong kwenta sa angkan namin. Ganon yung mga linyahan ni Elijah, galing sa tagumpayan. Kaya nga madalas lagi kong sinasabi, kapag galing ka sa tagumpay, huwag kang magkakampante. Lalo ka dapat humble, lalo ka dapat na guarded. Why? Maraming imperyo, maraming kaharian, maraming buhay at pamilya hindi nasira sa panahon ng matinding kahirapan. Sa panahon na masaya sila, dun umatake yung kalaban. Why? Unguarded ang isang tao. Nakuha po natin siya, sunod magbabantay, eto hindi nabantayan ni Elijah. Hindi niya nabantayan yun. So from public victory to private vulnerability, si Peter din, di ba? Halos napakaraming nagtagumpay after nun, bagsak sila. Kasi kala nila, magtatagumpay pa rin sila nang hindi sila nagbabantay. So from public victory to private vulnerability, ayaw niya na mabuhay. So from Mount Carmel, nung sa bundok na yon na tinalo niya, yung mga propeta ni Baal at Ashtoreth, to Mount Horeb. The question is, how do we hear God when life becomes heavy? How do we hear God when life becomes lonely? How do we hear God when life becomes overwhelming? Ang sagot dito sa mga tanong na ito, na paano natin mapapakinggan ng Panginoon kapag napakabigat ng sitwasyon, kapag napakalungkot ng nararamdaman ko, kahit na napakaraming tao sa paligid ko. Paano ko mapapakinggan ang direksyon ng Panginoon, ang boses ng Panginoon sa aking buhay kapag bigat na bigat ang sitwasyon? Ang sagot makikita natin sa cave. Doon natin makikita. I want you to open your Bible with me. In 1 Kings chapter 19, verses 9 hanggang 18. 1 Kings chapter 19, verses 9 hanggang 18. Hindi ko na po muna babasahin ngayon dahil iisa-isahin natin siya dito sa mga main points natin ngayon na kung saan matututo tayo at higit sa lahat, mababago tayo. 1 Kings chapter 19 verses 9 hanggang 18. Why? Dito mapapansin natin that sometimes the clearest voice of God is heard in the darkest valley of life. Ulitin ko po. Mapapansin natin dito that the clearest voice of God is heard in the darkest valley of life. Minsan, ang pinakamalinaw na tinig ng Diyos ay maririnig natin sa pinakamadilim na bahagi ng buhay natin. Kaya nga, yung tanong natin kanina, na kapag mabigat yung sitwasyon, pag may matinding pakiramdam tayo na parang mag-isa na tayong lumalaban, ang hirap ng buhay, ang bigat-bigat ng kinakarga natin, ang sagot nandito sa cave na kinalalagyan ni Elijah. Kung kailan nasa kuweba siya, at napakatindi ng loneliness at emptiness niya, doon niya mas napakinggan ng napakalinaw yung voice ng ating Panginoon. I want you to open your Bible with me. Dito sa 1 Kings chapter 19 verses 9 hanggang 18. So baybayan natin siya. At nalangin ko
Tulungan tayo ng Panginoon at turuan tayo ng Panginoon mapakinggan si Lord sa kahit na pinakamadilim na parte ng buhay natin. So join me in our message entitled, Hearing God When Life is Hard. Hearing God when life is hard. So how do we hear God when life becomes hard? Tatlong importanteng katotohanan na dapat nating maunawaan patungkol dito. Lahat po ng ready, excited at nais na mapagpala ng Panginoon, magsabi po ng malakas na Amen. Number 1, makikita natin ito in verses 9 hanggang 10. Tignan muna natin sa verse 9. There he went into a cave and spent the night. And the word of the Lord came to him, What are you doing here, Elijah? Litin ko po ha. Kung babalik tayo sa mga mas naunang verses, kung aatras natin ng 8, patras mula verse 1, makikita natin dito that Elijah ran from his life kasi may life-threatening na message sa kanya. Yung reyna, sabi, bukas hindi ka nasisikatan ng araw. Ganun ang dating. Yung sinabi ni Jezebel sa kanya, bukas di ka nasisikatan ng araw. Takot ngayon siya. When he heard this, sabi nun sa text, he was afraid and run to his life, run from his life, sabing ganon. Ayaw niya, natakot siya dun sa mensahe sa kanya, dun sa life-threatening message na yon. At kung ano na ang ginawa niya, napagod siya, pero nandoon pa rin yung anghel ng Panginoon, pinakain siya, pinagpahinga siya, naglakad siya ng napakatagal, 40 days and 40 nights. Ito na naman ang ginawa niya. Talagang takbo siya ng takbo, hindi mo alam. No permanent address na siya nito. Hindi niya na alam kung saan siya pupunta dahil may takot pa rin. Pagod na, takot pa kung ano-ano nang tumatakbo sa kanyang isipan at ayaw niya nang mabuhay. At dito siya ngayon napunta sa kuwebang ito. Ito yung sinabi natin, verse 9. He went into a cave and spent the night. Tignan nyo, nasa cave and spent the night. Ano nangyari? Susunod. And the word of the Lord came to him. And the word of the Lord came to him. What are you doing here, Elijah? Unang importanteng katotohanan na dapat nating maunawaan. How do we hear God when life becomes hard? Number 1, God speaks in our desolation. Sabihin nga po natin, desolation. Ibig sabihin, nagsasalita ang Panginoon kapag tayo ay nasa state of complete emptiness and loneliness. That's desolation. Kapag may napakatinding emptiness, saka loneliness sa ating buhay, namansin niyo po yun, ang dami mo namang kasama. May 100 million naman na Pilipino. May 8 billion naman na tao sa buong mundo. Ang dami mo ng friends sa social media. Ilang kayong membro ng pamilya. Bakit may loneliness? Ang dami naman natin sinasaksak sa katawan natin. Napapalakas na nga tayong kumain. Ang dami nating naririnig na boses sa paligid natin. Ang dami nating napapanood sa television, kung may nanonood pa ngayon nun, o sa social media, nakikita natin, why empty? But ang maganda dito, ang katotohanan nito, nararanasan natin ito. Itong desolation na ito, a state of complete emptiness and loneliness. Pero ang maganda, nagsasalita ang Panginoon sa atin sa panahon na desolate tayo, sa panahon na empty tayo, sa panahon na lonely tayo. And we went into a cave. Nasa kuweba siya. Alam niyo po ba, yung word na cave, ay yung Hebrew word na me'ara. Etong me'ara na ito, ibig sabihin hiding place, a dark hollow. Biruin nyo, nasa state of complete loneliness and emptiness. Kaloob-looban niya, malungkot na at empty. Pati ba naman sa paligid, empty pa rin? Saka lonely pa rin. Ano na nangyari? So sa panahon na ito, make or break to sa buhay ng isang tao. Pag naranasan natin ito, alalahanin natin that God can still speak in our desolation. Kahit na empty ka, kahit na lonely ka, maniwala ka, kayang kausapin ng Panginoon. And God asked him, ang tanong sa kanya ng Panginoon, nasa
Nasa cave siya. And the word of the Lord came to him. Sabi sa kanya ni Lord, "What are you doing here, Elijah?" Diba, madalas ko pong sinasabi, kapag si Lord nagtatanong sa Bible, He is not asking for information. Hindi ibig sabihin, hindi alam ni Lord. Why? All-knowing si Lord. Alam ng Panginoon lahat ng bagay. Omniscient nga ang ating Panginoon. Isa sa attribute niya yon na hindi pwedeng ipasa sa tao kasi attribute lang ng Diyos yon, yung pagiging all-knowing. So ibig sabihin, alam ni Lord. What does it mean? Kapag si Lord nagtatanong sa Bible, He was not asking for information. In fact, He was inviting for reflection. He was inviting for evaluation, for assessment. What are you doing here, Elijah? Ito ngayon, verse 10. He replied. Tingnan niyo po yung reply niya. Nagre-reply naman, di naman sinson si Lord sa kanya. He replied, "I have been very zealous for the Lord God Almighty." Grabe. "I have been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, torn down your altars, and put your prophets to death with the sword." Kaya pala natatakot siya. Kasi susunod na siya doon, feeling niya. Ang sabi niya dito, "I am the only one left." Tignan niyo ha. "I am the only one left, and now they are trying to kill me." So Elijah responds with despair. Sabi niya, "I have been very zealous. Napaka-passionate ko, Lord. But the Israelites have rejected me. I am the only one left. They are trying to kill me." So mapapansin natin itong napaka-despair ng situation, ng response ni Elijah. Alam nyo, ito ang totoo. Hard place distorts perception. Hard situation, distort situation. Distort perception. Kapag nahihirapan ng isang tao, lumalabo yung kanyang perception. Clouded ang isang tao pag nahihirapan siya, pag too emotional ka. When you become too emotional, you become irrational. Kaya mahirap magdesisyon pag galit na galit ka, bago ka magdisiplina, bago ka mamalo, bago mo gawin ng isang bagay, bago ka magdesisyon, lalo na mga major yung mga bagay na yan, kalmahin mo muna sarili mo. Kasi ang magagawa mo kapag kinalma mo ang sarili mo, hindi siya reaction, hindi ka nagiging reactive, nagre-respond ka. Hindi ka nagre-react. Kasi pag di mo kinakalma mo, ang sarili mo, nagre-react ka nun. Di ba? Pumapalo agad si amygdala. Hindi gumagana itong prefrontal cortex natin kasi ang unang gumagana sa atin, yung emotion ng isang tao. Yun agad ang gagamitin niya. So nakakagawa tayo ng hindi mo inaasahang bagay kapag galit na galit ka, pag sobrang lungkot ka, pag sobrang saya ka. Yun ang mangyayari. But in hard places, dito na de-distort yung perception ng isang tao. Ano sabi niya ni Elijah? "I am alone. Ako na lang mag-isa dito." Alam niyo, ang maganda dito, yung alone na binanggit dito, binibigyan ito lalo ng diin dun sa Hebrew word. Ito yung Hebrew word na livadi. Ibig sabihin, hindi basta-bastang alone, utterly alone ang ibig sabihin nito sa Hebrew. So feeling niya, ramdam na ramdam niya, wala na akong katuwang. Iniwan na ako ng lahat. Nararamdaman ba natin yung mga ganong sitwasyon sa ating buhay? May kasama ka naman. Totoo ba talaga na iniwan ka? O feeling mo lang? Totoo ba na walang tumutulong sa'yo? O clouded na naman tayo ng emotion? Wala na nagmamahal sa akin, yun yung mga ganong drama. Totoo ba yun? Wala nagmamahal sa'yo? O hindi mo pinapansin yung nagmamahal sa'yo? Walang tumutulong sa akin, sigurado ka, walang nagpakain sa'yo kanina, walang nagpatira, walang nagbayad ng kuryente at tubig. Namansin natin, kapag clouded ng emotion ng isang tao, nagiging irrational siya. Pag nagiging too emotional siya. But remember this, feelings are not facts. Di lahat ng nararamdaman natin, yun yung katotohanan. Sometimes, listen to this, pain makes you mishear God. Minsan, yung pain na ito,
makes us mishear God. Because hard times amplify fear. Kapag nahihirapan ng isang tao, mas na-amplify ang takot sa kanya. Mas namamagnify ang loneliness. At minsan parang nami-minimize natin si Lord. Although in reality, hindi naman. Pero sa isip natin, sa pamumuhay natin, mas nami-minimize natin si Lord. Pwede mo naman gawin yun. You can minimize God. And you can maximize God. Ibig sabihin, hindi mo na siya tinitingnan. Di ba kapag may mini-minimize tayo sa computer natin, pipindutin ka doon, mawawala siya. Pero sa totoo, nag-i-exist yun. Tayo lang. Hindi na kasi natin napapansin si Lord. Sometimes God allows the cave in our lives because He wants our attention. Sometimes God allows the cave because He wants our attention. Kaya nga sinabi natin dito that God can still speak in our desolation. Kahit na nasa cave tayo ng buhay natin, nasa complete loneliness and emptiness tayo, kaya magsalita ni Lord. And there He went into a cave and spent the night, and the word of the Lord came to him. Maybe some of you right now, ganito yung nararamdaman mo. May emptiness, may loneliness sa buhay natin. Nasa hard place ka ngayon. O nasa situation ka na napakahirap ngayon. Pero alam mo ba, kaya kang kausapin ni Lord. Maybe ginagamit ni Lord ang mensaheng ito, kahit umuwi ka pa mamaya, God speaks in our desolation. Abangan mo yon. Kaya ka pa rin kausapin ng Panginoon kahit na napakalungkot mo. Yun lang ang dapat maalala natin. Ulitin ko, yung sitwasyon natin, pwedeng palabuin natin yung word ni Lord, din na natin siya pakinggan, pero yun yung kabilang side. Pero ang kabilang side, kahit ganito yung nararamdaman ko, pwede ko pa rin palang mapakinggan ng Panginoon. Pwede pa rin palang mangusap sa akin. Yun yung paniwalaan mo. Dito sa side na ito. Kasi sabihin, kahit anong sabihin sa akin, hindi naman ako makakapakinig eh. Kasi yun ang pinaniwalaan mo. Hindi mo mapapakinggan. Pero pag sinabi mo, God can still speak in my desolation. Dito sa emptiness na ito at loneliness na ito, kaya magsalita ni Lord at kaya ko pa rin mapakinggan si Lord ng malinaw kahit malabo ang sitwasyon. Pangalawa, verses 11 hanggang 13. The Lord said, eto na, di ba nung una, what are you doing here, Elijah? Hindi si Lord nag-aas ng information. Gusto ni Lord magkaroon siya ng assessment. Ano nga namang ginagawa ko? Napansin natin, napaka-importante ng question sa isang tao para may ma-break yung taong yun na pangkaraniwan na iniisip niya. Ano nga naman talagang ginagawa ko dito? Taong Jaba ka ba? Hindi naman eh. Propeta ka. So dapat hindi ka nandyan. Nakuha niyo po yun, evaluation ng tawag doon. Oo nga, anong ginagawa ko dito? Parang nung gumigewang-gewang yung relationship ko kay Lord, at parang gusto ko na mag-backslide. Natamad na ako sa church, kung saan-saan ako paikot-ikot. Alam niyo po yun, paikot-ikot na ako kung saan-saan. Then nakasakay ako sa jeep. May bigla mangungusap sa'yo si Lord. Anong ginagawa mo sa buhay? Anong ginagawa mo dito? Ibig sabihin nun, ayan ba dapat ang ginagawa mo? Di ba dapat tumutugtog ka ngayon sa church? May ministry ka, tapos kung ano-ano dinadahilan mo. Pag pastor ka na, anong ginagawa mo dito? Bakit ka nandiyan sa ganyang lugar? Bakit ka nandiyan sa ganyang relasyon? Anong ginagawa mo? Di ba dapat hindi ganyan ang ginagawa mo? Napansin po natin, ganito yung ginawa sa kanya ng Panginoon. Whether pina-evaluate sa kanya ni Lord yun, ang importante nangungusap si Lord. Kasi napaka-importante ng word ni Lord. Mamaya sa pandulo natin. Napaka-importante nun. Pangalawa, the Lord said, eto na. Di ba pina-evaluate siya? Self-reflection. The Lord said, go out and stand on the mountain in the presence of the Lord. Go out, stand on the mountain in the presence of the Lord, for the Lord is about to pass by. Grabe, lumabas ka sa kuwebang yan. Because the Lord is about to pass by. Then a great, eto na, tignan nyo maigi. Dadaan daw si Lord. Then a great and powerful wind tore the mountains apart and shattered the rocks before the Lord.
but the Lord was not in the wind. After the wind, there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. Itong mga naunang mga pangyayari dito, napaka-importante nito. Kasi madalas kasi, nakikita nila, ito'y pangkaraniwan na kilos ni Lord. May mga ganitong klaseng pangyayari. Pagdating ng verse 12a, after the earthquake came a fire, but the Lord was not in the fire. Why? Sanay si Elijah. Makikita niyo kumilos si Lord kapag nagpaulan si Lord ng apoy. Di ba kagagaling niya lang doon? Magpapaulan ng apoy? Wala rin si Lord. So nagkaroon ng malakas na hangin, nagkaroon ng malakas na apoy. Pero paulit-ulit na sinabi ng Bible, the Lord was not in the wind, not in the earthquake, not in the fire. Ibig sabihin, number 2, God speaks beyond the dramatic. Ibig sabihin, nagsasalita si Lord beyond yung inaasahan natin na mga spectacles, mga matitindi, apoy, lindol na matindi. Wala doon sa ganong drama. Si Lord hindi lumitaw. Diba madalas pag may word si Lord, may mga ganyan, may lindol, may ganitong nangyayari, may alam mo yung may apoy, may matinding ulan. Pero wala si Lord. Therefore, God speaks beyond the dramatic. Paulit-ulit na sinabi doon, the Lord was not in the wind. The Lord was not in the earthquake. The Lord was not in the fire. Pero sabi ni Lord, labas ka dyan sa kuwebang yan because I am about to pass by. Asan si Lord ngayon? Alam mo, minsan hinahanap natin ang Diyos sa mga dramatic moments. Lord, magpadala ka ng sign. Lord, gumawa ka ng miracle. Lord, hiyanigin mo yung sitwasyon. Lalo, Pentecostal na Pentecostal eh. Hiyanigin mo, Lord. Lubugin mo. Hanginin mo, Panginoon. Pero minsan, tahimik si Lord. Ang maganda dito, yung phrase po na the Lord was not in. Ini-stress nito. Ulitin ko, hindi po maigi dito. Yung phrase na the Lord was not in stresses that power is not always loud. Ulitin ko po power is not always loud. May napakamatinding kapangyarihan na hindi laging maingay. Na hindi laging flashy yung aksyon. Na hindi laging maaksyon. Power is not always loud. Sometimes we expect God only in big miracles. Sometimes we expect God only in loud revivals, in dramatic breakthroughs. But God is not obligated to shout to prove that He is there. Hindi obligasyon ni Lord na magpababa lagi ng apoy. Hindi obligasyon ni Lord na magsisisigaw lagi para malaman lang na makapangyarihan siya at kumikilo siya. So hindi natin madidiktahan si Lord kung ano ang ikikilos niya. Kaya nga ang maganda dito, God speaks beyond the dramatic. It doesn't mean wala itong mga dramang ito sa buhay natin. Wala itong mga maaaksyon na bagay sa buhay natin. Hindi na mangungusap si Lord at hindi nakikilos si Lord. Kikilos pa rin si Lord. Hindi obligasyon ni Lord magpakitang gilas lagi sa pamamagitan ng mga ganitong pangyayari. Ito nangyari. Tingnan nyo, verse 12b. Tingnan nyo po. After the fire came, tingnan nyo, a gentle whisper. When Elijah heard it, he pulled his cloak over his face and went out and stood at the mouth of the cave. Then the voice said to him, "What are you doing here, Elijah?" Ulit lang eh. Repetition na naman. Sa mga Kristiyanong malina yung puso, paulit-ulit, paulit-ulit. Pero yung gustong ma-revive, sige Lord, kausapin mo pa po ako. Kahit paulit-ulit yung sinasabi mo, makapangyarihan ang salita mo. Ayaw mo nung paulit-ulit yung powerful ni Lord na tumatama sa buhay natin. Kasi may gusto siyang mabago sa pattern ng pag-iisip natin at pamumuhay natin.
What are you doing here, Elijah? After the fire came, ano nangyari? Gentle whisper. Sabi sa ibang translation, a still small voice. Alam nyo, ito na naman ang maganda dito. Alam nyo ba sa Hebrew phrase, yung still small voice literally means sound of thin silence. Sound of thin silence. Whisper. Bakit whisper? Bakit may ganun si Lord? Kasi ang whisper, maririnig mo lang kapag malapit ka. Ulitin ko. Ang whisper, maririnig mo lang kapag malapit ka. So hindi kailangang sumigaw lagi ng Diyos. Ulitin ko, hindi laging kailangan sumigaw lagi ng Diyos. Ang kailangan lang natin, mas lumapit sa Kanya para mas marinig mo siya. Kailangan lumapit ka sa Kanya. Kasi yun ang problema niya. Palayo siya kay Lord eh. Kaya minsan whisper, yung kinagamit ng Panginoon, kapag may ganyan klaseng, parang di ko marinig si Lord. Baka sasalita si Lord, di mo lang mapakinggan. Pag hindi mo marinig, di lumapit ka kay Lord. Kasi ginagamit niya yan. Kaysa, hindi ko naman marinig si Lord, backslide na nga ako. Hindi naman ako sinasamahan ng Panginoon. Teka lang, baka sinasabi ng Panginoon, nasamahan ka niya, pinakausap kita, di ka kasi nakikinig eh. Hindi ka sumisigaw, Lord eh. Kasi nga gusto niya maging intimate kayong dalawa. Baka palayo ka kasi. Kaya whisper yung ginamit niya. Ano nangyari? Then Elijah recognized the presence of God. Alam niyo po, pagdating sa ICU ng hospital, tahimik doon. Pero doon ginagawa ang pinaka-importanting healing. Para gumaling ang isang tao. Therefore, silence doesn't mean inactivity. Ganon din ang Diyos. May panahon na siya ay tahimik, pero gumagalaw siya. Silence doesn't mean inactivity. Tandaan, ang whisper ng Diyos ay hindi sign ng weakness. Ito ay sign ng intimacy. The shepherd does not shout at wounded sheep. He kneels and speaks gently. So God's whisper is not weakness. It is intimacy. Kaya nga, stop waiting for the spectacle. Ibig sabihin, may visually striking performance, may parang fireworks display sa kilos ng Panginoon. Stop waiting for the spectacle. May ganito, pero hindi laging ganito. Because in hard places, we pray, Lord, shake something, send fire, do something dramatic, Lord. But spiritual maturity, kapag nagmamature ng isang tao, natututunan natin that the absence of spectacle doesn't mean the absence of God. Hindi porket walang bumabang apoy, wala nang kapangyarihan ng Diyos at hindi ka sinasamahan. Hindi porket walang nahating dagat, wala nang kapangyarihan si Lord at hindi na kaya magpakita ng miracle ang Panginoon. Hindi natin kayang i-box ang kilos at kapangyarihan ng Panginoon. Kayang kumilos ng Panginoon sa iba't ibang kapamaraanan. The absence of spectacle doesn't mean the absence of God. Hindi porket walang dramatic na nangyari, ibig sabihin wala na ang Diyos. Therefore, silence doesn't mean absence. Hindi porket hindi nagsasalita ang isang tao, wala na siyang ginagawa para sa iyo. Kung gusto mong marinig ang Diyos sa hard place, anong gagawin natin? At least 2 bagay. Number 1, slow down. Hindi mo maririnig ang whisper ng Diyos kung busy ka. Kasi yung whisper ng Diyos nangangailangan ng intimacy. Lapit ka kay Lord. Pangalawa, shut down noise. Ito yung comparison, fear, overthinking. Alam niyo po, napaka-crucial at importante ng quiet time pagdating sa Christian life. Napaka-crucial nito. Kaya nga may tinatawag tayong daily devotion. Meron tayong tinatawag na quiet time. Natandaan ko po, one of the greatest voices na ginamit ng Panginoon sa akin, si Dr. John Maxwell. Biruin mo, for 6 years. At I sat at the feet of the teaching of Dr. John Maxwell. Alam niyo po, isa sa mga na hindi ko lang makalimutan, sa tagal sa tagal, may me time siya.
O sila, date nila ni Lord. Kaya yung mga best-selling books niya, grabe. Sabi, saan mo nakukuha yan? Madalas meron akong ganito araw-araw. Nandun siya sa rocking chair niya. Nagka-quiet time sila. Nag-usap sila ni Lord. Nakuha po natin yung pipray siya, basa ng Bible, pag may meditate siya. Kasi hindi laging sa mga conferences, although nangungusap din talaga si Lord. Marami nga kapamaraanin eh. Kumilos nga si Lord sa fire eh. Di ba nung una? Pero sinasabi ni Lord, huwag kang makulong dyan. Parang yung Israel, napansin niyo po? Do not dwell on the past, sabi ng Panginoon sa kanila. Why? The Lord is doing a new thing. Yung past na yun, hindi pangit. Kasi laging tinitignan ng Israel, kumikilos si Lord kapag naghahati ng dagat si Moises. Kaya lang wala na nga si Moises eh. Ang inaasahan mo lagi, hatian lagi ng dagat eh. Kaya naman patuyuin ni Lord yan eh, yung dagat. O kayang lagyan ni Lord ng tubig yung diserto. So marami kapamaraanan si Lord. Hindi natin siya pwedeng i-box. Hindi laging yung katabi mo ang gagamitin ng Panginoon. Nakuha po natin, hindi lagi yung nahihiraman natin, dati nahihingian natin ng tulong, ang ginagamit ng Panginoon. Pwedeng sasadyain ni Lord na wala siyang magagawa kasi gagamitin naman ni Lord yung ibang sitwasyon. Para hindi ka sa tawa asa, para kay Lord ka lagi umasa. At alam mo, hindi man kumilos ang tao, pero si Lord laging kikilos sa sitwasyon ng buhay mo. Come on! Ay, hindi tayo nakukulong. Hindi sumasama lagi ang loob natin. Dahil alam natin, hindi man kumilos yung iba, si Lord kikilos yan. Tsak yun! So wag kang masyadong maingay at malikot para mas marinig at maintindihan mo ang Diyos. God speaks beyond the dramatic. Ulitin ko ha. Si Lord kumikilos sa mga dramatic moments. May fire, may fire maker nga eh. Rainmaker nga eh. May hatian nga ng dagat sa Bible eh. May buhayan nga ng patay na nangyayari para i-deliver lang yung message but hindi laging doon. Kaya nga ang point natin, pag nasa hard places ka, it doesn't mean, hindi na kumikilos si Lord. Minsan pa nga doon mo maririnig yung napakatinding kilos ni Lord sa kakaibang kapamaraanan. Maniwala ka. Patutunayan ni Lord. Sa'yo yan. So stop waiting for the spectacle. Tahimik. Pagkaroon tayo ng quiet time, huwag masyadong malikot. Kung may panahon na aligaga ka sa trabaho, masipag ka, do it. Pero lagyan mo lagi ng panahon ng pananahimik ang sarili mo. Para mas lalo kang kumalma. Sabi mo nga sa katabi mo, kalma. Kasi pag kumakalma ka, mas gumagana yung isip mo. Mas nakakapag-isip ka ng tama. Kasi may kapayapaan na nangyayari eh. Nakuha po natin, doon kikilos ang Panginoon. Nakakala ng pangkaraniwan, hindi kikilos. Kaya ang tao ang hirap patahimikin. Ang hirap pakalmahin. Kaya nga if the devil can't make you bad, he will make you busy. Why? Hindi ko mapasama itong taong to. Gawin ko na lang busy to para wag kumalma. Para feeling niya lagi, aligaga siya sa buhay. Feeling niya, yung kasipagan niya na magpapaganda ng buhay niya. Wag na siyang tumahimik. Okay lang yan. Sa una, okay ka lang. Mamaya dyan, nakasanayan mo na, nagkikreate ka na naman ng hindi magandang pattern. So, importante, balansehin natin yung buhay natin. Para sa gayon, may right pattern pa rin siya. Tama, may panahon na aligaga ako. Sige, hahataw ko to. Pag hataw naman dapat. Pero may panahon na, papahinga na ako. Patayin ko muna itong cellphone ko. Kami muna ni Lord mag-uusap. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, o 15 days, bahala ka. Basta may time kayo ng Panginoon. Because God speaks beyond the dramatic. Last but definitely not the least. Ito ang ganda nito. Verses 14 hanggang 18. Tignan niyo po maigi. He replied, I have been very zealous for the Lord God Almighty. The Israelites have rejected your covenant, torn down your altars, and put your prophets to death with the sword. Tignan niyo po. I am the only one left, and now they are trying to kill me. 15. The Lord said to him, go back the way you came, and go to the desert of Damascus. When you get there, anoint Hazael king over Aram. 16. Also anoint Jehu, son of Nimshi, king over Israel, and anoint Elisha, son of Shaphat.
from Abel Meholah to succeed you as a prophet. Jehu will put to death any who escaped the sword of Hazael, and Elisha will put to death any who escaped the sword of Jehu. So after whisper, my assignment. Number 3, God speaks with a direction. Sabi nga po natin, direction. Pag nagsalita si Lord, siguradong may patutunguhan. Hindi siya nagsasalita sa hangin. Kapag nagsalita si Lord, may direksyon. Ang word ni Lord, directional siya. Hindi emotional. Minsan, di ba? Kapag hindi ka, pag hindi ka 100 sa grade mo, kapag hindi 90 pataas ang grade mo, hindi ka na mag-aaral kahit kailan. Bugso ng damdamin yun eh. Hindi ka na makakakain, sigurado ka, hindi mo tutuluyan mo ba yung sinabi mong salita? Hindi naman na. Dudurugin kita. Pag inulit mo yan, hindi mo naman gagawin yun eh. Ang tao madalas emotional pag nagsalita. Kaya minsan nasisira yung credibility natin kasi out of emotion tayo nagsasalita. Hindi out of conviction. Pwede naman magdisiplina ng tama yung sinasabi. Nakuha po natin, hindi yung bugso siya ng damdamin. Kasi pwedeng, hindi mo naman talaga magagawa. Sira credibility mo. Pag ginawa mo naman, mali ka naman ng aksyon. Kasi hindi siya out of conviction. Out of emotion siya. Kaya pag si Lord nagsalita, hindi out of emotion. Hindi siya emotional, directional si Lord. Pag may word na narinig tayo, directional, itong word na napapakinggan natin ngayon. Ibig sabihin, may gustong direksyon si Lord sa buhay natin. So after ng whisper na yon, after ng bulong sa kanya, after ng intimate na pakikinig ni Elijah, di makinig, mapakinggan, may whisper. What are you doing here? Elijah. After whisper, may assignment. Anoint Hazael, anoint Jehu, anoint Elisha. Yun na siya. Yung pinapagawa sa kanya ngayon. Eto maganda, verse 18, tignan niyo po. Yet I reserve 7,000 in Israel, all whose knees have not bowed down to Baal, and whose mouths have not kissed him. So sinabi sa kanya ng Diyos, nag-reserve ako ng 7,000 sa Israel. Therefore, Elijah was not alone. Akala ko ba mag-isa lang siya? Kasi nga, emotional siya. Akala ko dati wala nagmamahal sa akin. Hindi. Masyado lang akong emotional, kaya ganun yung nararamdaman ko. Ngayon, ulitin ko, when you become too emotional, you become irrational. Kaya kinakailangan pakalmahin kapag nag-a-advise tayo. Isa sa pinaka-importanting component ng counseling, huwag tayong salita ng salita. Pakalmahin mo yung kausap mo. Gumawa ka ng paraan para kumalma siya. Kasi madalas, kapag kumalma siya, alam niya rin naman yung solusyon sa problema niya. Ang problema, hindi siya kumakalma. Binigyan naman tayo ng wisdom ng Panginoon eh. Pangalawa, kapag nagsalita ka na sa Kanya ng mga strategy na dapat na gawin, mas mapapakinggan ka na niya. Napansin po natin, hindi naman pala siya nag-iisa eh. So dito sa passage nito, may bagong project at may instruction si Lord sa Kanya. Parang athlete po na may injury. Kailangan mo nang i-rehab bago bumalik sa laro. Di ba, ang dami natin magagaling na player. Napansin ko, karamihan na magagaling na player nakaka-injury. Di ba, si Michael Jordan din pala, may panahon na nahinto siya dahil sa injury. Yung pinakamagagaling na player, napansin mo may ilang linggo sila, nire-rehab sila. Bakit kailangan gawin yon? Para makabalik sila sa laro. Ibig sabihin, sa panahon na ganito, hindi ka tinatanggal sa team. Pinaghahanda ka lang ulit. Kaya, pakinggan natin maigi. Hard places prepare you for the next project. Hard places prepare you for the next project. Kasi nga ang word ni Lord, directional. Maybe the Lord is speaking to you right now. May direction si Lord. Ano gagawin mo sa pinagdadaanan mo ngayon? Because hard places prepare you for the next project. Para nang sa gayon, mas mabitbit mo yung susunod na pagpapala ni Lord sa buhay mo. So God's word in hard places restores our identity. Ito yung nagre-restore ng identity natin sa panahon na mahirap yung sitwasyon natin. Doon natin mas nakikilala, ito pala ako. Ito pala ang capacity ko at ito pala ang kakayahan ng Panginoon sa sitwasyon na ito.
God's word in hard places corrects perspective. Ito yung nagko-correct ng perspective natin na hindi laging sa panahon na matinding apoy, sa panahon na matinding baha, tubig, buhayan ng patay. Hindi ganon. Kayang kumilos ng Panginoon sa mga sitwasyon na hindi mo inaasahan. And God's word in hard places releases direction. Ang salita ng Panginoon sa mahirap na sitwasyon, nagre-release siya ng bagong direksyon, bagong project. Therefore, the cave was not the end of Elijah's ministry. It was the reset of his mission. Hindi doon natapos yung ministry ni Elijah. In fact, doon nag-restart yung ministry ni Elijah. Therefore, hard places is not burial places. Ulitin ko, yung mahirap na sitwasyon na pinagdadaanan mo, hindi ka nililibing dyan. It is not burial places. Rather, they are briefing rooms for your next project. Ulitin ko, hindi ito burial places. Yung nahihirapan ka, lonely, ang bigat ng sitwasyon, para sa mga mananampalataya, briefing room ni Lord yan para sa next project. Kasi ayaw kanyang manatili na nakastuck sa lumang perspective na pag-iiwanan na tayo. Wala nangyayari sa buhay natin. Briefing room ni Lord yun. Nangyayari yan sa organization. Minsan na gusto kong i-push ng i-push, pero naaalala ko, teka lang, kaya ako nahihirapan, hindi dahil sa walang ginagawa ni Lord. Gusto ni Lord, magbago kami. Gusto ni Lord, wag kaming ma-stuck. Because what got you here, what got you there? Hindi porket nadala tayo sa ganitong klaseng sitwasyon, yun na magdadala sa atin sa next level ng buhay natin. Ayaw ni Lord na ganito na lamang tayo, na ma-stuck tayo dito. Kaya si Lord din, napansin nyo, progressive. May langit na, tapos may new heavens and new earth pa. Kasi God is not a monument. He is a movement. Hindi sa monumento lamang na nakatayo dyan. Fire by night ang ating Panginoon. Cloud by day na sinusundan. He is a movement. So kapag nahihirapan tayo ngayon, briefing room ni Lord yan. Para mag-innovate ka, may baguhin sa perspective, lumabas dyan sa kuweba natin na kinagagalawan, mag-take ng risk, mag-invest para dito, baguhin yung strategiya pagdating sa budgeting, sa finances, yung pagdating sa paghawak natin ng mga tao, pag-handle natin ng family natin, briefing room siya for your next project. Hindi ini-end Lord yung mission mo, yung ministry mo. In fact, may bagong proyekto siya sa buhay mo. Papag-graduatein ka pala ni Lord. Kasi umaasa lang tayo dun sa tito natin eh. Sa tsahin natin na nagpapaaral sa atin. Tapos biglang nagkasakit o kaya nawala ng budget o kaya nagtampo sa'yo. Sabi ni Lord, huwag ka kasing aasa sa tao. Kahit wala yung ibang yan, kaya kong gumamit ng iba. Makakuha ka pala ng scholarship. Nakuha natin, may gagawin pala si Lord sa'yo. May business palang papatayo sa'yo si Lord kahit bata ka pa. O kahit may edad ka na, pambihira, susunod na Colonel Sanders ka pala na magtatayo ng KFC, UFC. May gagawin si Lord. Briefing room yan ni Lord sa next project mo. Sino sa atin ngayon may mga burden ka? Sino sa atin ngayon nasa hard situation ka, hard places ka? God speak with a direction. Kaya pag si Lord nagsasalita, ibig sabihin, may gusto siyang gawin ka. So how do we hear God when life becomes hard? Paano natin maririnig? Tatlong importanteng katotohanan. Remember, God speaks in our desolation. Hindi porket mahirap ang sitwasyon, di na magsasalita ang ating Panginoon. Si Lord nagsasalita siya, apuyan, buhayan ng patay, may mga ganun, pero si Lord nagsasalita din sa panahon na halos hirap ka. Sa panahon na feeling mo, ang hirap lumaban mag-isa. Kaya kang kausapin ng Panginoon. God speaks beyond the dramatic. And God speaks with a direction. Alam niyo po, nagsimula ako sa ministry. Kaya po ako napasok sa ministry kasi may nag-recruit sa akin sa music ministry. Tumutugtog na ako at that time, nag-studio na kami noon. Tapos may gusto pang mag-train sa akin. Gusto kong i-disciple.
nung taong yon. So, alam niyo po, nung to cut the long story short, so nung natuto, nagkaroon kami ng progress, pinag-aaral ako sa UP College of Music, yung mga crash courses doon. Tapos maraming mga trainings na ginawa. So, gitara ng gitara, hanggang sa parang, alam niyo po, na-inlove ako sa gitara. Mga katabi ko, mga gitara, siguro 3, 4. Kasi sinabi ng teacher ko sa music school dati, Mambira, yung magagaling, practice ng practice, may 3, 4, 5 oras para mag-practice araw-araw. Tapos ikaw, hindi ka nga magaling, tapos ganyan ka, tamad ka mag-practice. Kahit di ka magaling, kasi tamad ka. Minsan, ganun ka-real talk. Ginanon ba naman ako nung isa kong mentor? Mambira, mas magaling pa sa tumugtog yung bulag sa Quiapo. Ginanon ako, sama-sama ng loob ko, pero sandali lang yon, kinalma ko yung kalooban ko. Instead na umalis ako, magtampo ko, take on challenge yun. Kasi minsan totoo naman yung sinasabi, masakit nga lang minsan ang katotohanan eh. Minsan sasabihin natin, mali yung way mo, hindi ka man lang nakikiramdam. Minsan may ganun eh, minsan may hindi. Minsan kinakailangan, gentle yung pananalita, pero minsan kinakailangan birahin tayo para mabasag yung old life natin eh. Minsan may ganun. Nakadepende rin yan, hindi lagi sa nagsasalita. Nakadepende yan sa tumatanggap nun. Kaya kahit na nagkamali yung tao sa pananalita niya, tignan natin, truth ba yung sinasabi niya? Ngayon kung truth, mali siya. Hindi nagkamali siya, pero tama yung sinabi niya, di matuto ako. Doon sa sinabi ng taong yon. Yung ginawa ko, in-OA ko naman. Pambihira, 3 oras ka, nagpa-practice, gawin kong 6 sa akin. Ganon. So, ibig sabihin, my point is, alam niyo po, yung sa ulo ko, yung mga strings ng gitara. Ayan, pag pinapahiram ako ng gitara, yung mga ovation dati, mahal yan eh. 80,000, 100,000. So, ano ko yan? Kumbaga nakita ko, sa ulo ko na siya. Alam niyo po, pagdating sa strings, may mga, kahit napakaganda ng string, may binibili ako dati, hindi ko na sasabihin yung brand niya, na kahit na napakaganda niya, hindi mo siya pwedeng hayaan na, uy, ayaw ko ma-stretch itong string na to. Yung, alam mo, dahil sa mahal, parang ayaw mong gasgasan. Parang bumili ka ng sasakyan pero ayaw mong magasgasan yung gulong. Bumili ka pa ng sasakyan. Ayaw mo madumihan yung gulong. Yung nga trabaho niyan, gumulong eh. Anong gusto mo, siya gumulong o ikaw gumulong? Ayaw mo na madumihan siya. Ganon din sa string. So ginawa ko, parang ayaw kong gamitin, pero alam niyo, kinausap ako ng Panginoon, trabaho niya yan. Mas-stretch. Why? Because hard times stretches us. Kapag masyadong tight naman yung gitara, naputulan na ako dyan, napuputol yung string. Pero pag masyadong loose, walang tunog, ang pangit. Nakuha po natin? Pero kapag nasa kamay ng Diyos, yung stretching na kinatatakutan natin, kailangan mo yung stretch yan. Doon na nagkakaroon ng magandang music yung buhay natin. Kaya may stretching pala yung buhay natin para ma-reach mo yung potential mo. Parang sabi ko kaninang gulong. Kung halimbawa, gulong yung pagkalikha, gulong mo, galingan mo gumulong. Kung string ka, hayaan mo ma-stretch ka para lumabas yung napakagandang tunog ng buhay mo. So, ibig sabihin, sa stretching mo ngayon, hindi ka pinaglalaroan ng Diyos. Piniprepare ka sa isang napakagandang tunog, music ng buhay mo. Piniprepare ka ng Panginoon sa mga bagay na hindi mo pa naranasan. Yung stretching na yan, ang kasunod dyan, success na. Kasi hindi ka pinapahirapan lang ni Lord. Pinupundasyonan ka ni Lord. Kasi gusto ka niyang pagpalain ng mga bagay na hindi mo pa naaasahan, nakikita sa buhay mo. Tayo pong lahat ay tumayo sa presence ng ating Panginoon if you can stand. Ulitin ko, sa kamay ng Diyos, ang stretching, nagkakaroon ng magandang music. So minsan, ang malinaw na tinig ng Diyos ay maririnig sa madilim na bahagi ng buhay natin. Sa totoo lang, yung direction sa akin ni Lord na maglingkod sa Kanya, narinig ko yun sa pinakamadilim na parte ng buhay ko eh. Yung wala na akong direksyon. Yung nakikita ko parang, dalawang bagay eh. May mga kasama ko, layo na sa akin. Pero may mga kasama ko, bagay, nalayo na rin sila sa akin. Alam naman, hintayin nila ako. Pero may mga kasama ko na stuck na rin sa buhay. So ito nga nakita ko, ganito na lang ba ako habang buhay? Ito na lang ba talaga ang buhay ko? Or
or there's something more para sa akin? Doon nagkaroon ako ng emptiness, inferiority. Kasi bobo naman talaga ako, kasi ganito naman ang pamilya ko, walang magagawa. Pero alam ni Lord, gusto kong lumabas sa ganung sitwasyon. Doon na nangusap si Lord sa akin. Doon na ako in-invite, nakapakinig na ako ng word. May mga taong may mga word of God na sa buhay nila. Yung mga hindi perfectong tao pero nagsisik din ng righteousness. Yung pilit na inaayos din ang kanilang buhay sa tulong ng Panginoon. Then nakakarinig na ako ng ganon. Napansin ko, malinaw ang tinig ng Diyos na maririnig natin kahit sa madilim na bahagi ng buhay natin. Why? Mas tumatama kasi, mas tumatagos, mas lumilinaw yung pagbabasa natin ng Word of God, yung pakikinig natin ng Word of God. Pag broken tayo eh. Makinig ka ba dito? When was the last time parang ang sarap makinig sa Word nung discourage ka? Ang sarap makinig dun sa inspiration ng Word of God. Ang sarap makinig dun sa motivation. Ang sarap makinig, kahit correction pa nga eh. Sarap makinig. Kahit rebuke pa, kahit encouragement pa, kahit training. Ang sarap makinig. Why? Because brokenness will lead you to openness. Pag broken ng isang tao, mas bukas ka kay Lord. Mas masarap makinig kay Lord. If you're feeling broken right now and empty, diyan ka na kinakausap ni Lord. Anak, may next project ako sa iyo. Ayaw kita habang buhay ganyan. Dahil may maganda ako nakaprepare sa buhay mo. I want you to close your eyes right now. Ikaw sa kasi, Lord. Pagbulay-bulayan natin ngayon itong word ni Lord. I believe na nangungusap si Lord ngayon. Are you in a place, in a situation of desolation, emptiness, brokenness, loneliness? Lord, speak. Luminaw, Panginoon, yung mga napakinggan namin na word ngayon. So if you're feeling empty right now, lonely, yung pusong yan may emptiness. Baka kaya nararanasan mo yung emptiness na yan kasi gusto ni Lord siya ang maging laman ng pusong yan. Dahil baka kung sino-sino na ang laman ng pusong yan na nagiging Diyos-Diyosan na natin. Hindi naman perfect. Di rin naman natin kailangan. Kaya pinagginagawa natin minsan, parang gusto natin maging perfect yung tao. Kasi siya yung laman ng puso natin, pinakasentro ng buhay natin eh. So whether masama o mabuti yung tao yun, hindi sila pwedeng sentro ng buhay natin. Magiging empty lang lagi. Why? They are not perfect. Kaya si Lord ang gusto. Dito sa kaibuturan ng puso natin, kasi lang ang makakapag-fill dyan sa emptiness na yan. So if this is your first time na dumalo sa gawain ito, or maybe this is your first time that you really want God to fill that emptiness, to fill that void right now na meron ka sa puso mo, hindi nagkataon ito. If you want to give your life to the Lord today, to let God fill your emptiness right now and loneliness, gawin mo, kapatid. Yan ang pinakamaganda. Siya ang pinakamagandang magiging laman ng puso mo. Wala nang iba. So if you want Jesus to fill your heart right now, to save you from that miry clay, to rescue you from your situation, believe me, God can save you. He is our greatest Savior. Wala nang iba. So if you want God to fill your life right now, to save you, today, naniniwala ka wala nang iba, siya lang talaga ang may kakayahan. Naniwala ka, kaya kang iligtas ni Lord. Bibilang ako ng 3, tataas mo yung kamay mo if you want God to fill your life, to fill your heart today, to save you today. Mananalangin tayo, but I believe that after this, your life will never be the same again. Lift up your hands. 1, 2, 3. As our hands lifted high right now, this is your first time and you, or maybe ito yung panahon na gusto mong i-rededicate yung buhay mo kay Lord, o isuko mo yung buhay mo sa Panginoon, do it. Sinabi ni Lord, walang lalapit sa Kanya yung natatakwil niya. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus, Lord Jesus, come into my life. come into my life.
I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I'm a sinner. but I believe that you are my Savior. I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. Fill my heart. Fill my heart. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Amen. Kapatid, kung first time mo ginawa ito, or maybe nalayo ka sa Panginoon ng matagal at idinalangin mo ito, maniwala ka. Yung emptiness na yan, yan ang gustong punan ni Lord. Mahal ka ni Jesus. Simula ka kay Lord. And for all of us right now, na maybe pwedeng mala Elijah na tayo, matagal na sa ministry, marami nang ginawa, matagal nang umaattend ng gawain ng Panginoon, but nararanasan natin din ito, itong emptiness na ito, loneliness na ito. May matinding fear sa puso natin. Fear of the unknown, di natin alam ang mangyayari bukas. Fear of death. Hindi natin ini-invalidate yan. Kasi totoong nararamdaman natin eh. Pero hindi lahat ng nararamdaman natin, totoo. Kasi ang totoo lamang yung salita ng Panginoon. Hindi man kaya ng iba, kaya ni Lord. So sa mga may mga takot ngayong araw na ito, hindi ko alam kung saan nanggagaling yung takot na yan. But let God touch that fear right now. Lord, I pray for your hand right now. Kung meron man dito, may fear ka sa iyong karamdaman. Maybe some of you are experiencing sickness right now. Natatakot ka sa pwedeng mangyari sa katawan mo. Hindi ko alam kung ano sinabi sa'yo ng doktor. May fear ka. May fear ka para sa bukas. Hindi mo alam kung kaya pa ba. May fear ka, baka bumagsak ako. Baka ganito, baka ganito. Kapag may emptiness, may loneliness ka, hindi mo alam kung ano mangyayari bukas. Yung fear na yan, matagal ka nang kinakain, na parang nahihirapan ka mag-isip ngayong araw na ito. Hindi ka mapakali. Kahit ano pa yan. Ngayong oras na ito, if you feel that way right now, I don't care kung ano mang karamdaman yan. I don't care kung gaano man katindi yan. Ang pakialam natin ngayon, makapangyarihan si Lord. Can you just lift up your hands right now and want to pray for you? Lift up your hands. Father, in the name of Jesus, I speak for healing for this person. You have said your word. You have said in your word that by His wounds we are healed. In the name of Jesus. Marami na siyang ginawa, Panginoon, pero wala nangyari. Pero makapangyarihan ang salita mo, Panginoon. Sinabi sa Bible, just say the word and I shall be healed. My son will be healed. Right now, I rebuke that sickness. In the name of Jesus. Layas sa katawang yan. Kagalingan dumaloy. Lord, I pray for miracle. I pray for healing right now. In the name of Jesus. Lord, I pray, God, for peace, which transcends all understanding. Lord, yung kumakain sa Kanya sa pag-overthink niya, palitan mo po ng kapayapaan, Panginoon. In the name of Jesus, speak, Lord. Your servants are listening. Dalangin ko nga po, Panginoon, lahat ng restless ngayon, palitan mo po ng tunay na rest na nagmumula sa iyo. Lord, lahat ng clouded ng fear, in the name of Jesus, palitan mo po ng faith, in the name of Jesus. Lord, open our eyes that they may see, that we may see your good words, Lord, your works, Lord. Lord, I pray for vision right now. Bigyan mo po ng pag-asa. Lord, ipakita mo po, Lord, yung new projects. Buksan mo po yung puso niya, Panginoon. Bigyan mo po ng kapayapaan, pag-asa ang bawat isa. In the name of Jesus. 1 minute, kapatid. Receive vision from God. Receive the word of God right now. God can save you. God can touch you. Ikaw sa kasi, Lord, ngayong araw na ito. God speaks in our desolation. Wala mo nang pakialamanan. God speaks beyond the dramatic. God speaks with a direction. Speak, Lord. Speak, Lord. Touch these people, God. In the name of Jesus. Let your hands touch us, Lord, today. Spirit of God,
God, move in this place. May pinapagaling si Lord. May binibigyan ng kapayapaan ng Panginoon ngayong araw na ito. God will never fail. Oh, Jesus. Come on, just trust the Lord today. May ginagawa ang Panginoon. Gumikilos ang Panginoon sa iyong puso, sa iyong buhay. Habang nananalangin ka, may ginagawa si Lord because prayer can reach what your hands can reach. Habang sumasamba ka, bumababa ang pagpapala. Because when praise goes up, blessings come down. Oh Lord. Mahal ka ni Jesus. Mahal ka ni Lord. Oh, Jesus. Salamat po, Panginoon. Dahil sa panahon ng kagalakan namin, nandun ka. Sa panahon ng kalungkutan namin, nandun ka pa rin, Lord. Thank God for being the Emmanuel. God who is with us. And you promise in your word in the book of Hebrews that you will never leave us nor forsake us. You have said in Matthew 28 that you will be with us even to the end of the age. Salamat po, Panginoon. Wala man kaming kasama, mag-fail man mga kasama namin, importante hindi ka mag-fail na samahan kami, Panginoon. Salamat for this moment, God, ng kalungkutan, for this moment, Lord, na matinding pagsubok, for this moment, Lord, na mga challenges sa buhay namin, may mga changes pa rin na mangyayari. Lord, dito lilitaw ang pinakamatitinding proyekto mo, Panginoon. Dito lilitaw ang next project mo sa buhay namin, Panginoon. Dito lilitaw ang pinakamatinding pagbabago na buhay namin sa pamilya namin, Panginoon. Sa career namin, Panginoon. Sa spiritual life namin, Panginoon. Because when all else fail, Lord, you will never fail, Panginoon. Salamat po. You give you all the praises, the glory, the honor that you alone deserve. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng malakas na Amen and Amen. Come on, palakpak ng pinagpala, pinagaling ng ating Panginoon ngayong araw na ito. Come on, praise the Lord, praise God right now. Palakpak ng pasasalamat sa ating Panginoon. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Praise God. So, yung word kanina, it is indeed an amazing word from the Lord. And right now, like what I always said, na itong pagbibigay po natin sa ating Panginoon, it is our another way to express our worship and our love to our Lord. So, right now po, sa lahat po ng magbibigay sa atin for today, meron po tayong mga envelope dyan sa inyo pong mga upuan. Yan po ay nakadesign para sa inyo na once you give po, you can write the day to day and then your complete name, tithes, offering, o kaya naman if you want to bless our pastor, Pastor Julius, you can also write the amount there. Pero right now po, bago po tayo magbigay, lagi po nating alalahanin, ang usual po na mindset ng isang normal na tao, kapag nagbibigay po ay nawawalan tayo. Pero ang kingdom mindset po, sabi po dito in Acts chapter 20, verse 35b, sabi po dito, I taught you to remember the words of the Lord Jesus. You will have a greater blessing when you give than when you receive. Sino dito gusto mo ng greater blessing? Magsabi nga po ng amen. Ayan, so sabi dito, if you want to have a greater blessing, dapat daw po pala nagbibigay tayo. Can I hear an amen? So sino dito ready ka nang magbigay sa Lord? Okay, so sabi po dito, di ba, importante sa atin to. Kasi bakit? Kapag nagbibigay ka, it will open the doors of opportunities para mas lalo tayong pagpalain ng ating Panginoon. Tandaan natin, hindi kawalan ang pagbibigay sa ating Panginoon. Kundi pag nagbibigay ka, mas lalo kang nagkakaroon. And that is a kingdom mindset. So right now po, sa lahat po ng ready na magbigay sa ating Panginoon, let's pray. Father in heaven, we thank you, God, for this morning. Thank you, God, for your word.
And thank you, God, for the another opportunity, God, to worship you through our tithes, through our offering, God. And indeed, Lord God, we know na hindi namin, God, matutumbasan, God, yung biyaya na ibinigay mo sa amin. Lord, I pray, God, sa lahat, God, ng magbibigay ngayon faithfully and cheerfully, God. Lord, right now, I declare, God, abundant blessing. God, like what you said in your word, greater blessings na mangyayari, God, sa buhay nila. Magkakaroon, God, ng breakthroughs upon breakthroughs, favor upon favors in the name of Jesus. May mga mako-close na deal, may mga ma-open na businesses, may mga mapopromote sa trabaho, merong mag-e-excel sa pag-aaral kasi God naging tapat na nagbibigay sa iyo in the name of Jesus. Salamat, Lord God, patuloy mo, God, pagpalain, God, ang mga tapat mong anak na ito, Panginoon. Salamat, Lord, this we pray in Jesus' name. Amen and amen. The time has come to sow your seeds for Amazing Hope Expansion 2026. Here's how you can get involved. For on-site participants, simply pick up an expansion form from your seats or our ushers on-site and fill out with your details including your full name, email address, contact number, network leader, pledge amount, pledge frequency, and pay request and drop it on our offering bags. For online participation, scan the QR code to complete your details online. You can participate from March 1 to 31, 2026 and fulfill your pledge from April 1 to August 31, 2026. Let's unite in faith, sow generously, and watch God work in mighty ways through Amazing Hope Expansion 2026. Only here at Amazing Hope Christian Church International, where amazing things happen. Amen! Pwede bang pumalakpak ang mga pinagpala at minahal ng Panginoon? At dahil minahal ka ng Lord, meron ka ng karapatan at meron ka ng kakayahang magmahal sa Kanya at sa simbahan na binigay niya sa'yo. Amen ba? So welcome po sa Amazing Hope Amazing Expansion 2026. Kaya po natin ito ginagawa is para meron po tayo mas mabuild pa po na mga simbahan, ma-rebuild po at ma-upgrade po yung simbahan na meron tayo. At po rin po ang Panginoon dahil marami na po actually nagawa marami na po nagawa at nangyari sa Amazing Hope dahil sa expansion na naganap in the past few years. So madami na ding naabot na tao para makakilala sa Panginoon. Kaya ngayon, praise God po, meron na po tayong more than 40 campuses ng Amazing Hope at almost 100 pastors na na-raise up kung saan patuloy na umaabot sa mga tao para makakilala sa Panginoon, which is yun naman po ang mission na ibinigay sa atin ng Panginoon is mag-make disciples. Amen ba? So sino po dito na nangarap ka once in your life na magkaroon ka ng pangarap sa Amazing Hope na sana po magkaroon na kami ng malaking parking?
Sana po magkaroon na po kami ng mas mataas pang building, ang Amazing Hope. Yung mas marami pa pong rooms for one-on-ones, mas maraming rooms para sa mga mentorings, meetings na ginagawa po natin, even sa mga fellowship na meron po tayo sa church. At marami po, magkaroon na rin po tayo ng mga magagandang offices para sa mga pastors natin. Ang ganda pong isipin, amen po ba? Ang sarap pangarapin yan. Pero minsan, nahahadlangan tayo ng hindi ko pa po kaya yun eh. Wala pa po ako ganong kalaking means or kakayahan para magawa siya. Pero alam niyo po ba, this expansion, amazing expansion ay binigay po sa ating opportunity para ma-fulfill natin or maging parte po tayo ng pangarap ng Panginoon para sa Amazing Hope. Amen ba? Kaya naman, today, meron po, dyan po sa mga upuan na meron kayo, or wala pa, ayan, pwede po kayo sa mga sobre, nakaipit po dyan, or ibibigay po ng mga ushers, kasama po ng ballpen. Ito pong papel na ito, pinaghirapan po ito ng Amazing Hope, pinagkagastusan, mai-present lang po sa inyo ng maayos, para naman hindi natin maisip na parang wala namang gana, ganon. Kundi pinaganda po talaga natin, para kayo din po, maisip po, ay, pinaghahandaan to ng Amazing Hope, kaya paghahandaan ko din. Ang sarap ng ganon, amen ba? So kung pinaghahandaan ka, paghandaan mo din, amen ba? So kanina po, napanood natin sa ating video kanina, sa taas na part po, ayan po yung personal copy nyo. So please, paki-fill out po yung inyong pangalan, complete name, complete yung total amount ng pledge na inyong ibibigay sa Panginoon. Kung paano nyo po siya ibibigay, one time, monthly, weekly, or bi-monthly. Tapos sa ibabang part po, pupunitin nyo po yan mamaya. Madali na lang naman po yung punitin. Ito po yung ibibigay nyo, idadrop nyo po or ihuhulog nyo sa mga offering bag natin. Please po, pakisulat din po clearly yung complete name, yung contact number, email address, at pati yung network leader nyo. Bakit kailangan po ng contact number at email address? Para rin po kayo, nakaka-receive po kayo ng mga updates about sa mga giving nyo. Para ma-account po sa inyo, ma-account po ng maayos yung mga giving na ibinibigay sa inyo. Because we want to be a good steward sa mga binibigay nyo po sa Panginoon. Amen ba? Pwede po ba namin hingin sa inyo yan? Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? At lastly po, sa likod pong part ng form na ito, sa taas na part, which is yung po yung maiiwan sa inyong copy, dyan po makikita nyo yung ways to give your expansion pledge. So makikita nyo po dyan paano po pwede tayo magbigay or i-complete yung pledge natin. Una is through cash. Okay, pangalawa po is bank deposit and GCash account po natin. Dito lang po natin, ito lang po yung ways. Even yung mga numbers, dyan lang po natin isesend yung ating mga ating expansion. Amen. So, may naka-note po dyan, sabi dito, please upload your proof of giving so we can acknowledge your receipt. Kasi ayaw naman po natin na mawala. Amen? Or hindi natin ma-record yung ibinigay nyo sa Panginoon because we want to celebrate your fulfillment or completion po ng inyong expansion. And sa babang part po, which is ibibigay nyo po sa amin, pakisulat po dyan yung inyong mga prayer requests. Ayan. Dahil nagtanim ka sa Panginoon, ipapanalangin po natin yan para naman sa panahon ng harvest. Okay, may ma-harvest tayo. Amen? So, sino pong excited? Ayan. So, unang-una po, sabi ko nga kaninang 9 a.m., hindi po ito pilitan, kundi ito po ay magpa-participate po lahat ng nagmamahal sa Panginoon at nagmamahal sa church ng Amazing Hope. Amen ba? Kung mahal mo ang Amazing Hope, magsusulat po tayo. Amen? So, ang Amazing Hope Expansion ay hindi lang po natatapos sa pag-fill out ng form na ito. Meron din po tayong online form. Pwede din po, kung ayaw nyo po magsulat, pwede din po sa online form, yung sa ating QR code, pwede po kayo mag-scan nun. Pero tandaan mo, simula pa lang po ito. Kundi, simula pa lang po ng expansion, kundi matatapos po siya hanggang August 31. So, ang participation po, hindi pa po ako makapag-decide kasi sinisik ko pa si Lord kung ano yung amount na ibibigay ko.
Pwede naman po. Hindi naman po hanggang ngayon lang yung participation natin. Pwede naman po hanggang March 31. Pwede pa po kayong magsulat kung gusto nyo pa pong isik si Lord. Kasi sabi ko nga, yung amount na ibibigay mo dyan, isulat mo dyan, hindi po yung naitulak ka lang or kinopya mo lang sa katabi mo. Or gusto mo lang magyabang, ganun. Kundi kung ano yung nasa heart mo at yung nililid sa'yo ng Panginoon. Amen? So, purihin po ang Panginoon. Kung tapos na po kayong magsulat, or magsusulat pa lang po kayo, after po niya, iikot po yung ating ushers para i-collect po ang inyong mga expansion forms. Pero before that, I want to pray for everyone. Pwede po tayo manalangin at iuko po natin ating mga ulo. I want to lead you into prayer. Father in heaven, we thank you, God, for today, Panginoon. Salamat, God, sa ganitong klaseng program na ibinibigay mo sa amin. Opportunity na ino-open mo for us, Panginoon, bilang isang miyembro ng Amazing Hope, Panginoon. Hindi lang kami, Panginoon, mananatili, God, na nakaupo, pumapalakpak, Panginoon, kundi kami magpa-participate, Panginoon, because mahal ka namin, Panginoon. Mahal namin yung simbahan na kung saan nakakasagap kami, Panginoon, nakaka-receive kami ng blessing, nagkakaroon kami, Panginoon, ng spiritual revival, Panginoon, nagkakaroon kami, nabubusog, Panginoon, yung espiritu namin, Panginoon, through the message, Panginoon, na ibinibigay mo at pinapadaan mo through Amazing Hope, O God. Maraming salamat, God, and lead us, Panginoon. Ano ba yung amount, Panginoon, na gusto mong ibigay namin, Panginoon? And we believe, God, once na isinulat namin ito, Panginoon, ikaw din ang magpo-provide nito, O God. Ikaw din ang magdadala, Panginoon, ng mga pamamaraan, paano namin makukomplete ito, O God. Kaya, Panginoon, yung takot, aalisin namin, papalitan namin ito ng faith, O God. Kaya, God, salamat. Ngayon pa lang, nire-receive na namin yung mga prayers namin in Jesus' name, O God. Maraming salamat. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Praise the Lord. Minsan pa po palakpakan natin ang ating Panginoon sa araw na ito. Praise God. Sabi ng Bible that God loves a cheerful giver. Lahat po ng masaya, pinagpala ng Panginoon ngayong araw na ito. Tayo po lahat ay tatayo sa presensya ng ating Panginoon. Praise the Lord. Amen. So napaka-importante po nitong amazing expansion natin. Why? Kasi nag-i-expand lalo ang gawain ng ating Panginoon. So napakalawak, napakarami ng ginagawa ng Panginoon. Sabi sa Book of Haggai, alam mo kaya kayo sumisweldo, wala kayong kita, butas yung mga bulsa ninyo. Sabi sa Book of Haggai, di ba? Kung nabasa na po natin yon, kasi inuuna nyo sarili ninyo. Ganda ng bahay ninyo, may buhay kayo, tapos yung simbahan ninyo ang pangit-pangit, luma na yung mga gamit, yung mga ganon ang dating, nabubulok na, kaya ganyan, kaya napaka-dry ng inyong buhay. So gusto ng Panginoon na nagiging parte tayo ng ganitong gawain, lalo na may cost yung ginagawa natin. So today, naniniwala ako, nais ng Panginoon na i-advance pa yung buhay natin. Gusto ng Panginoon, makaranas tayo ng mga bagay na hindi pa natin nararanasan, unahin mo yung kingdom ni Lord. Kasi pag inuna mo ang Panginoon niya, ng greatest investment na hindi malulugi. Marami na ako investment na nalugi. Mula noon hanggang ngayon, sabi ko lagi kong patunay ito, marami na ako investment na nalugi. Na kung saan napakamahal matuto. Napakamahal matuto. Pero kaya ka palang ibawi ng Panginoon. Pinapaalala lang pala sa akin na mag-invest ka sa kingdom ko. Tignan mo. Yung mga bagay na pinapangarap mo, di mo akalain mangyayari pala. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pag sinabing all these things, isipin mo na yung mga all these things. Kaya dun sa prayer request nyo po, di ba meron dito, tindihan nyo yung giving ninyo. Pero please, tindihan mo rin yung prayer request. Kasi po, majority na naglagay ng matitinding prayer request dito nangyari sa kanilang buhay. Why? Inuna mo kasi si Lord. Inuna mo ang Panginoon. Yung hindi nila alam, banggating ko ba to? Yung mga first 10 million nila,
first 100 million nila, yung iba dito 1 billion, gano'n, napakababata pa. Pero nakikita mo may nangyayari sa kanilang buhay. Kasi we are serving in a big God. Kung ano ang tingin mo kay Lord, yun ang gagawin mong kilos. Kaya bang gawin ni Lord sa buhay mo yan? Maybe yung iba hindi man sa kapirahan, pero kaya pa ba akong baguhin ng Panginoon? Yes, kaya kang baguhin ng Panginoon. Yung addiction na yon, hindi kaya ng rehabilitation eh, pero kaya ng kapangyarihan ng Panginoon. Napansin niyo po sa Bible, before sila pumupunta sa temple, nagtatanim muna sila. Para ine-expect na nila na yung prayer request nila, kasi ang giving kasi, nagtatanggal ng greediness ng isang tao. So kapag bukas na yung kamay natin, nakakapagbigay na tayo sa Panginoon, doon na tayo nakakatanggap mula sa Panginoon. Yan yung balance pagdating sa salita ng Panginoon. Tinatanggal yung greediness, kakaroon na tayo ng openness para mas bukas na tayo sa malaking blessing ng ating Panginoon. So continue to support this church. Napakalawak po, may mga sisimulan tayo sa iba't ibang parte ng Pilipinas ngayon, pati sa ibang bansa. So dapat nga April, nasa Japan ako ngayon para i-launch yung isa nating building doon, yung church natin doon. Pero yun, may transition pa tayong ginagawa. Maybe magkakaroon tayo sa Japan ng 2 o 3 simbahan. Sa ibang bansa, sabi ko, Lord, saan tutungtong yung paa ko, Lord? Magkakaroon ng gawain ng Amazing Hope, Lord. Hindi para sa pagtatayo natin ng kingdom ng Panginoon, tandaan natin, malapit nang dumating si Lord. When you hear wars and rumors of wars, ayoko na sanang palakihin at balita pa sa inyo pero nababalitaan nyo naman yung nangyayari ngayon. Hindi pa yan. Pagpapaalala pa lang ng Panginoon yan na anything can happen sa mundo natin. Tanging ang kilos lang ni Lord at si Lord ang mananatili. Lahat ng bagay pati mundo magugunaw. Kaya huwag kang kakapit sa mundong nagugunaw. Pag kay Lord ka kumapit, magunaw ang mundo. Ano man ang mangyari, hindi ka magugunaw. Kasi nakakapit ka sa ating Panginoon. So ikapit mo sa Panginoon ang lahat ng bagay. So naniniwala po ako, may word ka ngayon kay Lord, nangusap sa iyo ang Panginoon. Do you believe that God healed you today? Do you believe that God gives you peace today? Do you believe that God gives you vision today? Tandaan mo yung word ni Lord na yan. It will come to pass. It will come to pass. Tayo pong lahat ay pumikit ngayong oras na ito. Kung naka-receive ka ng vision ngayong araw na ito, lulutuin ng Panginoon yan. Kung naka-receive ka ng healing, huwag sanang matapos dito ang lahat. Katulad ng ungrateful na mga lepers sa Bible, isa lang ang bumalik kay Lord. Pag pinagpala ka ng Panginoon, lalo kang bumalik kay Lord. Kaya yung iba, bumalik lang yung karamdaman nila. Yung 9 lepers, bumalik lang sila sa dati. Pero yung isa bumalik kay Lord. Kaya bumalik ka kay Lord, lagi kang magbalik sa Panginoon. Deuteronomy 8:18, remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth. Kapag kumikita, laging alalahanin lagi si Lord. Kasi siya pa ang magbibigay ng mas marami pa. Na kung ikaw lang hindi mo kaya, pero kaya ni Lord. Kung sino man sa atin ngayon, may nararanasan tayong mahirap sa buhay natin. Maybe yung iba dito may addiction, maybe sa vices, matinding problema, depression. God can give yung mga bagay na kung saan mahirap sa mundo, because with men these things are impossible, but with God all things are possible. If you believe that nothing is too hard for the Lord right now, I want you to lift up your hands right now. At tatanggapin natin ang pagpapalang ito na mula sa ating Panginoon ngayong araw nito. Father, in the name of Jesus, I lift up to you these hands right now. These same hands, Lord, na nag-release para suportahan ang gawain mo, Lord. I pray, God, that these same hands din ang makakaranas ng mga hindi pa nila nahahawakan, nararanasan, Lord, sa kanilang buhay. Lord, dito may mga next projects kang matitindi, malalaki para sa kanila, Panginoon. Imposible para sa kanila, but nothing is too hard for the Lord. Meron dito, Panginoon, yung kamay na yan, gagamitin mo, Panginoon, for encouragement. Lord, for healing din sa ibang tao, Panginoon. May mga hahawakan na projects, Panginoon, na kung saan makuklose nila, Panginoon, na kung saan parang imposible sa kanila, pero posible sa iyo. May pamilya, Panginoon, na ililid ang kamay na yan. May mga organizations na ililid, Lord, na magkakaroon ng success, Lord. In the name of Jesus. Lord, walang imposible sa iyo. Marami pong salamat. Marami pong salamat. At ngayong oras na ito, kapatid, as our hands lifted high,
gusto ng Panginoon, hindi ka lang puno, gusto ng Panginoon, umaapaw ka. That's why the Bible said in the book of Numbers, napaka-importante nito. Every time na i-declare ang blessing na ito, maniwala ka that it shall come to pass na mangyayari ito sa buhay mo. Right now, amazing people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Lord, we receive all of these tremendous blessings in Jesus' name. And everybody shout aloud, Amen and Amen. God bless you all. See you next week. Batiin po natin yung mga katabi natin. Itayan natin sila. God bless you. On the front line, you are with me. Even in the fight, you're in control. Even though 1,000 may surround me, I'm confident that you won't let me go. Even on the front line, you are with me. Even in the fight, you're in control. Even though 1,000 may surround me, I'm confident that you won't let me go. God bless you, church. Thank you for joining